Ang naging puhunan ko po is 3,200. Nakabot na yung kita namin ng 20 to 30,000. Ngayon, nakapundal na po ako ng 3 places. Bili ako ng sarili kong bahay, nakabili ako ng mga sasakyan. Kumikita po kami ng 90,000 sa loob ng isang buwan. 4 na taon na tayo mga kanegosyo. At ngayong Sabado, papatunayan namin na hindi kailangan ang malaking puhunan para magnegosyo. Ipapakilala ko kayo sa mga negosyanteng nagsimula sa maliit na negosyo at ngayon, big time na ang kita. Yan ang anniversary present namin para sa inyo. Happy 4th mga kanegosyo! Taas kamay lahat ng sweet tooth. Mula sa mga nakadidiri, kakaiba, character figures, hanggang sa mga aesthetic ang design na pa-trending niya na yan. Masarap po siya. Moist na moist. Mura na po siya sa 180. Nung una, ang gusto mo everyday na yun. Pero yun nga, lagi-lagi na. Dumating na ako sa point na nag-thank you na ako pag walang gawa. Ganun siyang level. Ang malutong at putok-batok na crispy pata, may bagong paandar na pwedeng malantakan. Ito ang kanilang specialty. Crispy pata na ginawang sisig. Araw-araw, okay naman po ang kitaan natin dito. Yung dati po namin na nirerentahan na bahay, nabili na po namin, nakabili po din kami ng sasakyan. Ilang tulog na lang simbang gabi na, kasabay ng malamig na simoy ng hangin sa umaga, ang madalas na inaabangan ng lahat, ang bagong lutong bibingka. Pag special, talagang special. May keso, sagana sa itlog. Ano siya talaga, creamy. Magkano kita nyo sa isang araw? Malinis. 10. Oh! Kumari nga, ayoko tumigil. Siyempre, unang-una, gusto ko yung ginagawa ko, mahal ko yung ginagawa ko. At kumikita ako, nakakatulong ako. Wala natin. Pasintabi po sa mga kumakain. Pero nakakain na ba kayo ng inidoro? Ilong? At pati dumi ng aso? Ops! Hindi totoo ang mga yan, ha? Ilan lang ito sa viral cakes ng sikat na baker vlogger na si Jeya. Taas kamay lahat ng sweet tooth. Lumabas na siguro sa social media feed nyo ang ilan sa mga cake na ito. Tumabo ng daan-daang libo at million views ang customized cakes ni Jeya. Mula sa mga nakaditiri, kakaiba, character figures, hanggang sa mga aesthetic ang design na pa-trending niya na yan. Yung hilig ko magbuting-ting, sobrang satisfying siya for me. Tapos nag-start ako sa mga animals figure. Medyo mahirap siya, pero in the long run naman, pag talagang gagawin palagi, mapapractice mo din siya. 2020 na magsimula sa paggawa ng cake si Jeya. Dati siyang sales associate sa Ortigas nang mag-resign sa trabaho para maging stay-at-home mom. Tapos sakto, May noon, parang magfa-Father's Day. Nag-try lang din ako gumawa ng isang sample ng cake. Tapos pinost ko online. Tapos ayun, naka 20 orders kagad kami. After ko ma-discover na okay, may potential, kaya kong gumawa, kaya kong mag-market. So tinuloy-tuloy ko lang talaga siya. Walang background sa baking pero inilaban ng paggawa ng icing at fondant cakes. Sinipagan ng pagpo-post online hanggang ang paisa-isang order, unti-unting dumami. Lahat ng ginagawa ko, bini-video ko na siya. One time, nag-trending yung isa kong video. Ayun, yung notification. Sabog. Samahan niyo akong gawin itong ating dalawang cake for today's video. Lagi ko po siyang pinapanood. And then, mag-bake na rin po ako ng banana cakes po. Moist na moist cake po talaga siya. And then, crunchy sa middle. Masarap po siya. Actually po, mura na po siya sa 180 per slice. Itinuring bilang challenge at opportunity ni Jeya ang paggawa ng customized cakes. Karamihan sa viral cakes niya, ideya rin ng kanyang mga customer. Isa na riyan ang kamakailan lang na nausong slab cake o sheet cake. Mukhang metikulosong gawin pero basic lang daw, sabi ni Jeya. Mag-attach lang tayo ng ating mga edible na wafer paper. Ayan. Edible, ibig sabihin pwede nyo kainin. Bali, madali lang naman po siyang gagawin. And hindi naman kailangan pantay-pantay. Ano, dinidikit lang? Opo, direct na po siya. Pwede nyong i-bend konti, ganyan. So, tutuloy-tuloy lang ganon? Opo. Mas siksik, mas maganda siyang tignan.
So in between, pwede mo lagyan ng ano? Flowers. Pwede po, kunyari, nag-attach siya yung ganyan, tsaka na natin insert yung flowers, artificial to, kahit saan lang. Depende naman po sa... Kung saan mo gusto. Opo, kung ano bang design ang gusto nyo. Ayan, may part na may mababa, merong Pwede matangkad. ganon. Opo, Yun. ayan. So kayo, kumusta na marami ng order? Ito po, madalas po ito talaga, pati sa inquiries, madami po itong inquiries. Naku, di malakas ka ngayon sa yung Christmas. Ngayon po, opo, pag mga ganitong months, ma'am, talagang everyday. Ito, ang ganda ng kulay niya, napaka-feminine. Ito po ang most requested sa aming mga colors. Kaya itong hindi ako nawawalan sa talaga? sa stocks ko, mga light Yung pink, pink, nude. parang mga yung mga pastel colors. Diba? Ang dali lang pong gawin. Saan nakakalito? Kasi parang nag-iisip ka kung ano yung ikagaganda pa niya. Opo. Tapos, yung candles po, Ang ganda ng kulay. yung design po niyan, dire-diretso lang. Ganyan lang po. Ganyan lang. Ang dami blow. Opo. Sa mga garden wedding, maganda po yan. Mga outdoor yung venue. Yan! Taran! Slab cake! Ang linis. Sa isang araw, hindi nawawala ng customized cake order si Jeya. Nung una, ang gusto mo everyday meron. Saya everyday meron. Pero yun nga, lagi-lagi na. Yun na, dumating na ako sa point na nag-thank you na ako pagka walang gawa. Ganun siyang level. Ang solusyon sa taas ng demand, pagdadagdag ng tauhan. Nung naisip ko po na mag-physical store, hindi ko alam kung maniniwala yung kapatid ko, pero siya talaga naisip ko. Wait lang. Mabigyan ko lang ng si Kambal, yung magkakaroon siya araw-araw ng kita. Kaya siya una-una naming na-hire talaga dito. Pati asawa ni Jeya nag-resign na rin sa trabaho para tumulong sa paggawa ng cakes. Ang ilang taon sa baking industry, nagbukas din ng oportunidad sa kanya para maimbitahang makapagturo ng paggawa ng cake sa ibang mga baker. Meron isang company na nag-reach out po sa akin. Nakita namin yung mga gawa mo. Pwede kang magturo ng ganito, ganyan. So sabi ko, sure po ba kayo? Talaga ba ako? Tapos pinag-isipan ko siya and ayun po, sold out kagad ang schedule. Hindi na mabilang ang cake workshops na pinangunahan ni Jeya at para maabot ang mas marami pang baker, kinarin niya na rin ang vlogging. Another wafer paper cake na naman ng ating vlog for Dito niya ibinabahagi ang ilang cake at fondant design tutorials base rin sa mga ginagawa niyang order. Ang vlogging na nagsimula bilang libangan at marketing platform, naging income generating na rin. Nakatulong na yan dito, renovate sa shop namin, bili ng mga namin, gamit namin, camera namin. Sa isang buwan, pinakamababa nilang kinikita ay 100,000 pesos. Pag December po, na-doble yan. Bilang maagang pamasko ni Jeya, may bonus siyang Christmas-themed cake tutorial sa atin. Okay, ito yung fondant cake. Opo. Ito na yung pinaka, base na. Yes po, fondant cake yan po yung base natin. Tapos, may hawak si Chef. Ano yan? Gagawin nating pine tree. Ikaw na lang, Chef. Opo, sige. Papakita natin mabilis lang to. Well, bibilugin lang natin. Bibilugin, tapos? And then, i-shape lang natin siyang parang cone or tree. Tutusukin po natin to. Yan. Okay, tapos? Gugupitin nyo lang po. Ganyan lang po siya. Bali, salungat lang natin. Ayun. Hanggat ma-reach natin hanggang bottom. O diba? Ito na ibang variety ng pine tree. Ayan! Ang ganda. Pa yung sa'yo, bukan na. Ito, hindi pa. Ay, tapos? Tusok lang po natin to. Ang cute! Yan. Tapos may snow. Opo. Snow. Ayan, galing. Tanan! Para silang twin. Yan! Dahil sa tiyaga, ang icing on top para kay Jeya ay ang sasakyan at pagpapaaral sa anak sa magandang eskwelahan. Believe in yourself and you will be unstoppable. Kahit saan kang dalhin, basta ikaw sa sarili mo, you know your worth, you know your capability, kayang-kaya mo yan. Sa buhay, may kanya-kanya tayong recipe for success.
Para kay Jeya, ang pinagsama-samang diskarte, tiwala sa sarili at consistency ang nagdala sa kanya ng matamis na tagumpay. Ang malutong at putok-batok na crispy pata may bagong paandar na pwedeng malantakan sa Cavite. Binabalikan sa tindahang ito ang kanilang specialty, crispy pata na ginawang sisig. Crispy ang hang na Pinoy favorite. Kung mapapadaan sa Carmona, Cavite, makikita sa tabing kalsada ang isang maliit na tindahan na bidang-bida dahil sa kanilang putok-batok na crispy pata. Isang taon na itong negosyo ng mag-asawang Hanilet at Michael. Ang kanilang negosyo, nauna muna raw nagkapwesto bago nabuo. Nakita namin tong pwesto na to na for rent. Kunin natin yung pwesto kahit wala pa tayong naiisip kung ano yung ilalagay natin dito. So, mga 2 months na yon nag-iisip kami kung ano yung pwede namin ilagay dito sa store na to. Nang makabisita sila sa Thailand noong nakaraang taon, doon sila nakahugot ng ideya para gawing negosyo. Ang mala street food na pritong pata sa Bangkok. So, pinuntahan po namin yung yung store na nagtitinda ng crispy pata. Then tinikman namin, sabi namin, bakit kaya hindi na lang crispy pata yung ilagay natin dito sa store na to? Pero, ibenta natin siya sa murang halaga. Sa puhunang 50,000 na naipon nila mula sa iba nilang business, sinimulan na mag-asawa ang kanilang malutong na negosyo. Para raw dagdag hatak sa kanilang customers, ipinakilala nila ang kanilang signature crispy pata sisig. Ito pong sisig pata na to is recipe po ng husband ko, si Mike. Lagi po kasi siya nagagawa ng sisig. Nasasarapan naman po yung mga nakakatikim. So, yung sisig recipe niya, ayun po yung itininda namin dito. Bentahe raw ng kanilang sisig ang malaman na karne ng pata na sinamahan pa ng malutong na balat nito. Kadalasan kasi sa mga nabibili namin sa ibang lugar, ang inilalagay po nila na meat is yung jowls, which is mataba po. Sa amin po, isang sisig na crispy pata mismo yung gagawin naming sisig, which is malaman po siya and then crispy po siya. Ang pata ng baboy, una munang pinalalambutan na may pampalasang sibuyas, dahon ng laurel, asin, paminta at patis. Kapag malambot na ang pata ng baboy, pinatutuyo muna raw para lumutong kapag pinirito. Kapag may order na ay sakalang inilulubog sa kumukulong mantika. 5 minuto kada side ang pagprito. Garantisadong lutong sarap ang crispy pata. Ano pa kaya kung gagawin itong sisig? Mga kanegosyo, dito po tayo ngayon sa Carmona, Cavite at susubukan natin itong iba namang version ng sisig. Timplahin po muna natin yung ito salsa. muna. Opo, yung kasi mga mimimix po namin okay, sila. sige. So, kalamansi. Tapos Kalamansi ngayon, po, tapos white onion ito ka na. Po, onion. Siling green po. Tapos konti lang po nito, pampakagat lang. Asin. Asin po, tapos paminta. Oh, yun. Tapos, mayonnaise po tayo. Yung iba po kasi utak po yung inilalagay. Utak ng so, tao? utak po ng baboy. Nako, O sige, tapos. Lagyan po natin ng suka po. Suka, yun. Tapos ang ito yun. Toyo po. Halo-halo, halo-halo. O, ito na, yung nagawa nilang sauce. Alam mo kung gumawa. Nakaisyoso lang. Ang bango. O, yan na. So, wala kaming alam dyan. Sige, so tatagtarin mo na. ilag lang po. Ay, hindi, bahala ka. May mga sizes po kasi kami, Pata. Ma'am Susan. Opo, Malaki meron pata pong ng mga ano. medium, large. Hindi mas malaki pata ng mga kontraktor. Ayoko. Tikman natin muna. Ibig ko sabihin, malasa na to eh. Yung pata. So, ilalagay mo pa dito sa... Yes po. Nadagdagan pa ng lasa. Ano to? Tingin-tingin lang tayo sa pagluluto. Makitagtad din tayo ng pata. Pwede bang ganyan na lang? Pwede na. Kasi naman malambot naman eh, no? Opo, malambot na po siya. So, ganito yan, Mike. Pag tatanda... Tinuruan si Mike. Yan. Okay na. Lagay ko na. Ako na maglagay. Uy. Dagdag. Yung kalahati na nagdad. Bakit yung kalahati kakainin, Mike?
kasi pang toppings. Opo, siya po ilalagay sa taas ng microwave. Toppings natin. Tapos ito po yung lalagyanan po namin pag tikaw, tapos dito po ilalagay. Okay, so yun na yan. Opo. Tara, ito na ang crispy pata sisig. Malasang malasa siya. Dahil nga doon sa crispy pata, malutong-lutong yung sibuyas. Tapos, yung sili. Tapos, balansin yung lasa ng tuka. At saka Thank ito, you yun po. nalalasahan ko eh. Sarap. Ang solo crispy pata order, mabibili mo lang 199 hanggang 450 pesos, depende sa laki. Magdadagdag naman ng 20 pesos kung gustong gawing sisig ang crispy pata. Bawat order, aba, may libre pang mainit na sopas. Solid. Pwede pang pulutan, pwede pang ulam. Ang sarap. Lasang-lasa yung balat. Aminado si Honey Let, ang paggalaw ng presyo ng mga sangkap ang madalas nilang hinaharap na pagsubok sa kanilang negosyo. Wala po kaming choice kundi magtaas kasi pataas na din po ng pataas yung presyo ng raw na pata. So, we came up na kailangan namin mag 199 pesos para po magkaroon po ng affordable pa rin na crispy pata. Matapos ang isang taon, ang kanilang simpleng crispy pata business, sumipa na ng isa pang branch. Nakauubos raw sila ng nasa 40 kilo ng pata kada araw at aabot pa ng 100 kilo kapag holidays. Kada buwan ay may malutong silang kita na aabot ng 5 digits. Araw-araw, okay naman po ang kitaan natin dito. Kumbaga, yung mga tao, tinangkilik na po yung crispy pata kapag may okasyon, tapos kapag may pulutan, lalo po pag weekends at saka pag may occasion or holiday. Yung dati po namin na nirerentahan na bahay, nabili na po namin to doon sa dating owner. And then, nakabili po din kami ng sasakyan. Yung mga delivery po na mga motor na ipundar din po namin sila. Plano pa raw nilang palawakin ang kanilang negosyo. Hindi araw-araw Pasko, hindi mo araw-araw na iisipin na laging malaki ang kita. Kung hindi ka maging successful sa unang business, pahinga ka muna ng mga ilang linggo and then saba ka ulit, hanap ka ulit ng mapagkakakitaan. Dapat alam mo at may passion ka dun sa business na gusto mong itayo in the future. Ang pagtatayo ng business, step by step ang proseso na hindi dapat madaliin. Kapag kumpleto na ang mga sangkap sa pagnenegosyo, sigurado magiging perfect din ang pagpapatakbo at malutong nakita na ang ilang tulog na lang simbang gabi na kasabay ng malamig na simoy ng hangin sa umaga, ang madalas na inaabangan ng lahat, ang bagong lutong bibingka. Minsan lang naman ang Pasko sa isang taon kaya wala munang diet. Tulad ng sikat na bibingka sa Valenzuela. Inaabang-abangan talaga ng marami. Tuwing Bermans lang kasi nagbubukas. Kaya, kinasasabikan ang lasa na mula pa raw noong dekada 60. Craving ka ba sa bagong hangong bibingka? Yung pinahira ng mantikilya, binudbura ng nyog at amoy pa lang, nakakatakam na. Ito ang pinagmamalaking bibingka ni Nanay Weni. Galing daw sa kanyang biyanan ang recipe. Nang di na raw kayanin ng kanyang biyanan na magtinda, buong puso at 2 kamay raw na sinalo ni Nanay Weni ang bibingkahan. Sabi niya, oh, ikaw na magtinda. Sinulat niya na ako, ganyan lang, kapasong papel lang. Hindi niya ako tinimpla, hindi. Palibasa nga, mahilig ako magluto. Kaya madali lang sa akin ang matutunan yon. Hanggang ngayon, pareho pa rin daw ang lasa at sarap ng kanilang pambihirang bibingka. Pag nga niloloko ko ng asawa ko, sasabihin niya sa akin na, salamat ka, napamanahan ka ng nanay ko. Sasagutin ko naman, salamat ka, masipag ang napangasawa mo. Kasi kung tamad ako, wala. Kwento ng suki nilang si Agnes, hindi raw nagbago ang lasa ng bibingka ni Nanay Weni. Yung lasa noong original ni Rosie, Rosie ang pangalan ng biyanan niya eh. Ganito rin, pareho lang. Pag special, talagang special. May keso, sagana sa itlog, saka ano siya talaga, creamy. Kahit daw ang step-by-step na proseso, hindi raw binago ni Nanay Weni.
Di tulad sa iba, hindi raw minsanan ang paghahalo ng mga sangkap ng bibingkang ito. For real? Hiwalay niyang hinahalo ang itlog at ang mga toppings, saka lang lalagyan ng galapong. Konting halo pa ay okay na. Pag masyadong matagal, mabilis bumaba ang bibingka. Yung alsa niya, medyo bumabagsak agad. Mga kanegosyo, nakakasama ko si Nanay Wenny. Siya ho ang may-ari ng Wenny's Bibingka dito sa Valenzuela. Sa isang bowl, maglalagay ng isang itlog. Ang isang bibingka ba? Isang order? Isang itlog? Opo. Malaitlog ngayon, ha? Tapos, lalagyan po ng konting sugar. ang asukal, tansyahan lang? Oo, ganun lang naman. Kasi po matamis na rin siya. Okay. Konting bati lang daw dapat. Sunod na ilalagay ang isang itlog na maalat. Isang buo din? Opo. Bakit yung mga nabibilang ko, ikaunti lang ang itlog? Ay, hindi ho. Sa amin na Ikabuo. Walang daya. Walang daya. Di pa raw dyan nagtatapos ang toppings. Lalagyan ng keso. Ito keso. Ganyang kalaking keso. At ang final ingredient, ang kanilang templadong galapong. Kasi yung iba, pag gumagawa ng bibingka, ay nyo, alam nyo, sino-shortcut, di ba, harina na lang. Ito, nagpapagiling kayo ng bigas. Opo. Ang bibingka mixture, pwede nang lutuin. Ang gamit nilang lutuan, electric oven na. Kahit sobrang tagal na raw nila sa negosyo, di raw sila papahuli sa latest trend. Para makaluto ng mas maraming orders, nag-invest si Nanay Winnie sa makabagong oven. Mahirap ang uling. Kasi binabalanse mo yung uling. Napakainit noon. Iba ang init ng uling sa oven. Yung lasa naman parehas. Sa isang oven, kaya magluto ng 3 bibingka ng sabay-sabay. 15 minuto lang daw ay luto na ang bibingka. Kumpara sa diuling na umaabot ng hanggang kalahating oras. Yung mga tagaluto ko, yung mga tindera ko, nagkakaedad na. Siyempre, tanggalin ko ba sila? 30 years ko nang kasama si Pinky. Pwede bang tanggalin mo? Hanggat buhay ako, sa akin siya. O, yan ang pangako niya sa akin. Second hand, nabili ni Nanay Winnie ang electric oven na 8,000 piso ang isa. After 15 minutes, pwede na hanguin. Ayun na. Yun. Lalagyan na ng margarine o butter, pwede. Kung naman, napakasarap kainin na ito. Kasi talagang mainit. Masarap kainin ng bibingka pag mainit no? Di pwedeng mawala ang kapartner nitong nyog. Paano pag bumili sa inyo, tapos lumamig na? Anong gagawin sa bahay? No, pwede, oven o microwave? Pwede rin. Yan. Tapos, nyog. Mahalang nyog. Kaya kaunti lang. Yan. Okay, tapos, pwede na tikman ang bibingka. Oh, yung init. So, ay, kasi masyado mas makunat. Kasi bigasan, no? No, yan, no? Masyado makunat siya. Oh, yung init! So, tingnan natin kung may pagkakaiba yung lasa nung niluto sa uling at sa oven. Parang pareho lang naman nung sa, sa uling. Tama difference. Kasi po, dahon din naman. Kaya kasi ang lasa ng bibingka, nagkakaroon sa ibang lang dahil sa dahon. So pag siguro, niluto mo na to sa foil, baka yun mawawala yung certain, konting aroma. Kasi meron ang konting bango to di ba? May konti ding nabibigay na lasa. So yun. Pero yung lasa overall ng bibingka ay pareho lang din. Kada order ng bibingka nagkakahalaga ng 110 pesos. May kasama pang libreng tsaa. Kahit maliit kita, maraming benta. Yun ang panuntunan nyo. Kesa sa malaki tubo, konti din naman ang benta mo. So ito, patitikman na natin sa mga kapuso natin dito. Ang bibingka ni Nanay Wenny. Lakihan nyo na. Yan. Ayan. Apa. Ano? Ako! Masarap po, masarap. Anong masasabi niyo sa lasa? Masarap talaga. Marami raw umaasa kay Nanay Wenny bukod sa kanyang pamilya. Kaya ipagpapatuloy raw niya ang pagluluto ng bibingka hanggat kaya niya. Gusto nga nila, July. Sabi ko, ang biyenan ko nga, December Tayo, naging September Gusto nila August. Sabi ko, hindi pa pwede. Mabigat ang pera ng August. Nanay Wenny, magkano kita niyo sa isang araw? Malinis. Oo. 10. Oh! Sa isang araw? Oo, opo. Okay na yon. Okay na po. Malaking,
Malaking tulong. Yun lang po ang inaantay ng mga tindera ko, na magtinda kami. Kung maaari nga, ayoko tumigil. Siyempre, unang-una, gusto ko yung ginagawa ko, mahal ko yung ginagawa ko, at kumikita ako. Nakakatulong ako. Negosyong tumagal ng ilang dekada na, patunay na dekalidad ang produkto, kaya kahit minsan lang sa isang taon kung matikman, laging mering-meri ang benta. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kaya-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!